Hollywood TV. Sa vegetable garden natagpuan ni Ann si Art. Kung noong mga unang beses niya itong nakikita roon ay abala ito sa pag-aasikaso sa mga tanim at sa pagbubungkal ng lupa. Iba ngayon, nakaupo lang ito sa isa sa mga wooden benches na nakakalat sa paligid ng garden at namakasid doon. Mukhang malalim ang iniisip nito. She readied her props and walked towards him. Umupo siya sa tabi nito. "Hello." Lumingon ito sa kanya. Iniabot niya rito ang dala. "Please, huwag mo muna akong palayasin. Gusto ko lang mag-thank you sa ginawa mong paghiligtas sa akin kanina." "Bakit naman kita papalayasin? Mabuti naman at maganda ang mood nito." "Gawain mo kasi yun. Tuwing makikita mo ako o nasa malapit lang ako, parang hindi na mapakali ang universe mo. Kaya feeling ko lagi, gusto mo na akong i-wipe out sa mundo. It doesn't feel good, Art." "I've been a jerk, ha?" Nang magsalita uli ito, ay nagbago na ang tono ng boses nito. "I'm sorry. I just don't know how to handle a woman like you." "Bakit? Daig mo pa kasi ang pinagsama-samang kabaluan ng mga pinsan kong babae." "Well, a guy like you needs a crazy girl like me." Nakita niya ng tila supilin nito ang isang ngiti. Pinigilan niya ang sarili na iharap ang mukha nito sa kanya upang makita ng mabuti ang ngiting iyon. Baka kasi mausog ang magandang mood sa pagitan nila kapag ginawa niya iyon. "Pwede mo na sigurong tanggapin itong thank you gift ko." Anito nang itinutukoy hawak pa niya ng Tupperware. Nangangawit na kasi ako. Kinuha nito yon. "Salamat." "You're welcome. Sige, maiwan na kita. Baka naiistorbo na kita." "Stay." Ibinaba nito ang Tupperware sa pagitan nila. Saka inabot ang kanyang kamay. "Please." Looking at him like that, she felt like she was the most wanted woman in the world by the most capable man on the planet. Na mga sandaling iyon, parang kahit ano ay magagawa niya basta patuloy lang siya nitong tingnan sa ganoong paraan. Habang magkahawak kamay sila ni Art, pakiramdam niya ay wala siyang kaagaw sa puso nito. Bumalik siya sa kinauupuan nang hindi binabawi ang kamay rito. And so they were just sitting there, with the innocent baked macaroni in between them, holding hands while looking at the vegetable garden. "About what happened last night, sana kalimutan mo na yon." "Bakit?" She felt her cheeks burn. "Wala. Kalimutan mo na lang na nagsalita pa ako." "I can't forget something like that. Iyon ang unang pagkakataon na pinagsamantalahan ng isang babae ang kahinaan ko." "Kahinaan ka dyan?" "Talaga naman." Pinisil nito ang kamay niya. "Kaya gumaganti lang ako ngayon." Gusto niyang bumungis-ngis na para magkulang. "Sinabi mong wala kayong relasyon ni Dan." Wika nito. "Kung ganoon, bakit kaniya inalok ng kasal?" "Para namang hindi mo kilala ang pinsan mong yon. Mabait at sweet lang yon, pero marami rin yung tinatagong kalokohan sa katawan. Kaya nga kami close eh. We have this weird tradition of introducing the person we are serious about to our family. Kung wala kayong relasyon, hindi kanya dapat isinama." "Ah, yun ba? Ayaw niya ma-OP sa mga pinsan ninyong may fiancés na, kaya ako ang kinaladkad niya rito. Wala na sigurong ibang maoto maliban sa akin. Uto-uto ako kaya nandito ako ngayon." "I see. Kaya huwag ka na magselos. Nag-iisa ka lang sa puso ko." Nakangising sabi niya. Lihim niya itong sinulyapan para malaman kung ano ang reaksyon nito sa mga sinasabi niya. "Wala." "Sana nga." Wika nito maya-maya. "Nagbibiro ka rin ngayon." "Ha? Medyo luka-luka ka lang at nuknuka ng kulit, but I know you're a good girl." "Pinupuri mo ba ako o sinisiraan?" "Ayoko makasakit ang tulad mo, Ann. Kaya kung nagbibiro ka lang sa mga sinasabi mo tungkol sa nararamdaman mo para sa akin, mas mabuti yun sa'yo." Natahimik siya. Binitawan na ni Art ang kanyang kamay. Tumanaw ito sa malayo kapag kwan. Tila may kung anong gustong makita na wala naman doon. Kinaya niya ito. Nakakita siya ng kalabaw na puti. Ngunit kahit ang kuryosidad niya kung totoo ba ang nakikita niya,
ay hindi pa rin natalo ang tila mumunting kurot na iyon sa kanyang puso. Mula nang mawala si Sheila ay pinili kong mag-isa. Patuloy nito. I've been so alone all these years. I've gotten used to loneliness. Patuloy nito. And I don't know if I really want to change that. So you don't really need someone like me in your life? I'm sorry. No problema. Mahirap nga makalimutan ang nakaraan ng gaya na meron ka. Naintindihan kita. She leaned back against her seat and stared at the open field and at the weird white carabao. Pero hindi naman siguro tayo babalik sa pagiging aso't pusa natin, hindi ba? Ayoko na makipag-away sa'yo. Crush pa naman kita. Hindi rin ako tumatanggi sa pakikipagkaibigan. Dinampot nito ang Tupperware na may lamang baked macaroni. At sa libreng pagkain, salamat dito. Walang anuman. Gusto mong subuan kita? Kasama sa package ang libreng serbidora. I thought we were friends now. Oo nga. Then hindi mo na ako kailangang subuan. Anong ibig mong sabihin? Na talagang sinusubuan ka ng mga serbidora? Pwede mag-apply? No. Tumusok ito ng piraso ng Bake Mac at iniumang sa bibig niya. Lumayo siya rito. Ikaw naman, hindi na mabiro. Sige na, kumain ka na lang dyan. Kainin mo to, pinaghirapan ko tong sandukin. Busog pa ako. Ayaw mo kainin ang sarili mong luto? Diskumpiyadong tinignan nito ang nasa tinidor nito. May lason to, no? Gayuma naman kaibigan. Pagtatama niya rito. Bakit kita lalasunin malakas ang tama ko sa'yo? She even had the nerve to wink at him and motion to kiss him. Sa ikailawang pagkakataon ay nakita niyang sinupol nito ang ngiti, saka isinubo ang nasa tinidor nito. I hope that smile means my Bake Mac was good. It's good. Muli itong sumubo. Mahilig ka sa kamatis, hindi ba? Natawa siya. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang ninakaw kong kamatis? Masama ang magtanim ng sama ng loob sa kapwa Art. Imbes na sumagot, ay may dinampot ito sa ilalim ng kinauupuan nila. Isang maliit na basket iyon na punong-puno ng kamatis. Ibibigay ko sana yan sa'yo. Wika nito na binalikan na ang pagkain. Naunahan mo lang ako nitong Bake Mac mong may gayuma. Tumaba ng gusto ang puso niya nang tingnan ang basket na ngayon ay nakalapag na rin sa pagitan nila. It looks so cute, filled with ripe and green tomatoes. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman, kaya lang... That's my way of saying. Tumiki muna ito bago ipinagpatuloy. I hope you enjoy the rest of your vacation here. Yun lang? Oo, ano pa bang inaasahan mo sasabihin ko? Wala naman, binalingan uli ni Yang Monterregalo. Ang cute. Thank you. Para yan lang, ang saya mo na. Ngayon lang kasi ako nakatanggap ng isang basket na kamatis sa buong buhay ko. Ganun ba? Gusto mo ng isang sakong patola? Magpapakabayani ka para sa akin? How sweet. Come here. I'll give you a bonus. Anong bonus? Ibubulong ko sa'yo. Inilapit nito ang tainga sa kanya. Balak sana niyang nakawan nito ng halik sa pisngi, pero nabitin sa ere ang halik niya nang humarap ito sa kanya. Bakit ka humarap? Tanong pa niya rito, saka bumalik sa kanyang pwesto. Yan, nausog tuloy ang bonus ko. Sige, kain ka na lang dyan. Sayang na bonus at sayang na lalaki kung ang alaala lang ng makikinabang. Mabuti na lang at matibay ang dibdib niya dahil wala siyang balak na sumuko sa pagkipagtunggali sa alaala ng kahapon nito. Hindi ko na yata makikita si Madel. Puna ni Anne nang magkatipon-tipon sila sa living room. Hindi kasi sila makalabas ng bahay dahil malakas ang ulan. Bumalik na sila sa Manila. May emergency yata si Madel. Sagot ni Charmaine. Si Gary, sumama rin? Hindi ko rin siya napapansin pagalagala Tanong uli niya. Sus, pagkatapos ng mga nasaksihang pangyayari ng refrigerator na iyon sa pagitan nila, sa tingin mo, pakakawalan pa kaya ni Kuya Gary si Madel? Narinig ko yung ex ni Madel ang tumawag sa kanya kagabi. Imporma ni Mary Jane. I wonder kung ano ang pinag-uusapan nila para magmadaling bumalik sa Manila si Madel.
Ganito yon, mga kapanalig. Ipinatong ni Rose ang mga paa nito sa mesita sa harap nila. Binabalikan ni Madel ang ex niya dahil na-realize ng ex niya na mahal pa rin pala siya nito. Pero ang ating bida ay walang kaalam-alam na yun ang gustong sabihin ng ex niya, kaya siya pinabalik sa Manila. Naamoy iyon ng ating hero, kaya sinamahan niya si Madel para bakuran dahil wala na siyang balak na pakawalan pa ang heroine natin. Hanep? Singit ni Ellie. Parang kwento lang yun sa mga pocketbooks na nababasa ko ah. Sa pocketbook mo nga galing yun. Itinaas nito ang isang maliit na libro. Eto pareho lang naman ang kwento. Utang na loob, Rosa. Tantanan mo ng mga pocketbooks ko. Wika ni Ellie. Nawawala ang paggalang ko sa mga kapwa mo pulis kapag ganyan ang takbo ng utak mo. Nakakaaliw kasi ang mga kwento eh. Bumungis-ngis si Franz na isang romance writer. Thank you ha. Sa susunod ko nobela, ikaw na ang bida. Mas matagal mo na akong loyal fan. Reklamo ni Ellie. Sabay palo sa mga binti ni Rose. Dapat ako muna ang may kwento bago ang pulis patolang to. Magka-boyfriend ka muna. Bakit? Ikaw ba? May boyfriend? Wala rin naman ah. Sorry ka, mas paborito ko ni Franz kaysa sa'yo. Bumaling ito kay Franz. Franz, gusto ko sa kwento ko may alaga akong gagambang bahay at ang pangalan Eleanor. Franz, kapag ginawan mo yun ang kwento, halatang naaasar na sa singit ni Ellie. Mamalasin ka buong buhay mo. Ang bitter mo talaga kailan, Kelly. Kailangan mo na talaga magka-boyfriend, ani Rose. Ganito na lang, mga kapanalig, singit ni Franz. Gagawan ko kayo ng kwento, pero dapat magka-boyfriend muna kayo para maikwento ako. Nagsitahimik bigla mga ito. Napakunot noo siya. Wala bang balak magsipag-asawa mga babae sa angka na iyon? Si Kuya Dan na muna ang gawan mo ng kwento, wika ni Charm. Mas makulay ang buhay nun eh. Bakit, Charm? Wala na ba kayo ng kulog mong boyfriend? Tanong ni Jay dito. Please, umikot pa ang mga mata nito. Don't say bad words. I still can't believe na nawala na kayo, Charm. Si Franz uli. Pinaghirapan ko pa naman kayong i-match date dati. Iba naman ang i-matchmake mo. Dumiretso sa kanya ang tingin ni Charm. Tulad ng isang tatahitahimik dyan, hindi ba, Ann? Siya nga naman, Franz. Pagsang-ayon agad niya. Ako na lang ang matchmake mo kay Art, magsasaka. Ay, kailangan ba ikaw mamili ng kapartner? Hindi naman. Oh, gusto ko yun. Aniya, sabay lingon kay Art na nasa kusina. Naghihiwa ito ng sari-saring gulay. Matangkad, gwapo, macho, marunong bugbungkal ng lupa at magaling maghiwa ng mga gulay. Bigo yan, singit ni Mil. Mahirap makuha ang puso ng mga bigo. Trust me, been there, done that. Nilingon niya dito. Pero nakuha mo pa rin naman si Kuya Achal, di ba? Oo, wala, maganda ako eh. Kaya nga gagayahin kita, Mil. Matibay ang dibdib kahit sira ang tuktok. I knew there's a reason why we're friends. Nag-high five sila ni Mil. Ann, talagang si Kuya Art ang gusto mo? Tila diskumpiyado pang tanong ni Yumi. Nangangagat yun. Uy, type. Nagtawanan ng mga ito. Sigurado na siya ngayon na nasa kanya suporta ng pamilya ni Art. Nilingon uli niya ang binata na ngayon ay nakapamaywang at nakakunot ang noong nakatingin sa kanya. Ngumiti siya, sakat kumaway uli rito upang ipahiwatig na okay lang ang lahat, lalo na ngayon. Sinanyasan siya nito na lumapit. Mabilis pa sa 4:00 tumayo siya. Kids, dito muna kayo at tinatawag ako ng kapalaran ko. Wish me luck. You have our blessings. Sabay-sabay pang wika ng mga ito. Mabilis siyang lumapit kay Art. Yes, dear. Malakas na tumikim sa Ochal, pati na sila Frank at Benedict na naroon din pala at umiinom ng canned beer. Ano na naman ang pinagsasabi sa'yo ng mga pinsan ko? Tanong ni Art. Binibrainwash ka na naman nila? Hindi ko na kailangan yon. Matagal nang nawash ang brain ko. Dumampot siya ng patatas. Need help? No. Okay. Iiwan na sana niya ito para hindi na uminit pa ang ulo nito, ngunit magsalita lang ito. Kunin mo mga kangkong, pero iniabot din nito sa kanya yon. Diyan ka lang pwedeng tumulong.
Okay. Tinampot niya ang kutsilyo at hiniwa sa mesa ang mga dahon ng kangkong. What are you doing? Helping. Masaya pa niyang itinaas ang kutsilyo. Ayos ba? Akala niya'y bubugahan na siya nito ng apoy, ngunit hinawakan lang nito ang kanyang kamay at marahang kinuha sa kanyang kutsilyo. Natameme siya. Damang-dama niya ang sobrang pag-iingat nito sa kanya nang kunin nito ang kutsilyo. Na tila wala itong balak na maggasgasan man lang ang balat niya. Amazing. Sunod-sunod at eksahadorang tumikhim ang mga pinsan nito. Hindi pinansin ni Art ang mga ito. Bagkus ay kumuha lang ito ng isang maliit na karton at ibinigay sa kanya. Paypayan mo na lang ako. Pinaypayan nga niya ito. Okay na? Lakasan mo pa. Puro pawis ka na rin. She reached out to him and slowly brushed away the imaginary sweat from his neck. Nagulat yata ito kaya bigla itong lumayo sa kanya. Oy, walang mali siya yon, friend. Don't. Hinintay niyang dugtungan nito ang sasabihin, ngunit natili itong tila tuliro. Naglapag ng isang basong tubig si Benedict sa table. Uminom ka muna, Art. Namumutla ka na eh. Shut up. Mabilis nitong ibinuhos ang tubig sa baso. Anne, don't you ever do that again. Ang alin? Brush away my sweat and sucking lollipops in front of me. You suck lollipops in front of him? Tanong ni Frank. For goodness sake, Anne, have mercy on his nerves. Bakit? Mali ba yun? Clueless na tanong niya. Sabay-sabay pang tumawa ang tatlo. Si Art ay iiling-iling lang. Forget it. Isang beses pa itong uminom ng tubig. Sa wakas ay mukhang kumalma na ito. Bumalik ka na nga lang dun sa labas. Ayaw mo na ng tagapaypay? No. Is that a yes? Anne, tagapunas ang pawis. No. Nagtawanan uli ang magpinsan nito. Out now. Okay, no need to shout, you know. Napangisi siya nang makatalikod na siya rito. Saka lihim na nagpis sa mga pinsan nitong babae na nakasilip mula sa sala. Patuloy naman ang usapan ng apat na magpipinsan sa loob ng kusina. O Art, ayaw mo nang magluto? Narinig niya ang tanong ni Frank. Kayo na lang magpatuloy niyan. Tila nabubugnat na sagot ni Art. Saan ka pupunta? Tanong uli ni Frank. I'm taking a cold shower. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.